Concerned government agencies are now working double time to crack down on online gambling. And one of them is the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or CICC. And we now speak to the CICC's Deputy Executive Director, Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Yusek, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Sir Lord. Ma'am Denise po, kasama natin, sir. Ay, magandang hapon din po, Ma'am Denise. Magandang hapon po, sir. Sir, salamat po. Unang-una sa lahat sa oras po ninyo. Kahapon po, sir, sinabi po ninyo, actually, posible raw na tanggalin agad yung access sa mga e-wallets na nakakonekta po doon sa mga online gambling platforms. Pero sabi naman daw, it will take 48 hours. Sabi po nung, ano ba ang technical possibility po rito, sir? So, on a technical standpoint po, Sir Lord, anytime po, siguro it would only take about the migration and the stopping. It's around maximum 4 hours para mapatigil at saka ma-unlink yung mga links na to sa payment platform na po na yun. Opo. Yung bilang po ng mga illegal gambling sites po na napasara na po ba, how many ang reported at how many po yung mga umuusbong pa rin po ba, sir? Sir Lord, yung totoo yung napasara na natin, napatik down na natin since September of 2022, nasa 10,000 sites na, more than 10,000 sites na eh. So pero nakikita natin, the trend is, pag kada take down natin, may umumusbong pa rin ho. Parang cat and mouse game ho talaga sa amin to eh. So talagang we have to either dismantle the whole mechanism, yung mga back-end nila, or yung mga payment platforms. So, talaga ito yung choke points na nakikita natin eh. Yung advertising, promotion, at saka yung mga payment platforms. So, Sir, nabanggit niyo na 10,000 sites from September at bumabalik-balik lang din po, no? Paano po ba sila bumabalik? Iba lang po yung forma, yung address, and how easy is it actually for them to reinvent their sites and themselves for their branding? madali lang ho, ma'am. Actually, URL lang ho yan, yung hosting. So, we take down one site. Yung URL nila, they get, actually, hindi na nga they get eh. Nakapila na yung mga sites na yan eh. Naka-ready na. Mm-hmm. So, pag tinake down mo yung isa, May kapalit na agad. may parang kabote, no? Oo. Hindi. Pero, sir, may example ako niyan eh, yung parang yung OK Lotto, nakita namin one OK Lotto kami nagsimula. Ngayon nasa parang 36, 38 na kami, OK Lotto ang tinitake down namin. oh wow. Okay, sir. Ano po yung pagkakapare-pareho ng mga gambling sites na ito? At how many Pinoy gamblers ba are on board? So, alam po natin na malaking porsyento sa kanila, sir, ay overseas na nakabase, no? At may mga ulat rin, sir, Yusek, no, na yung gano'n raw karami ng mga dating POGO na mga establishment, sila po yung framework din itong mga to, sir. So marami na ako, actually hindi nga kami. Ang problema natin, hindi mga one-stop shop na dito. Although they would have access, ang nagiging problema ko talaga yung mga kabataan natin at saka yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. At kung ang tinatanong nyo kung yung mga dating POGO, yes, so we see a connection na yung mga dating POGO, sila na rin talaga yung mga nag-ooperate nito. Kasi these are, to be honest, these are international criminal organizations now eh. So we can see that the back end is not here in the Philippines. Nakikita natin, nasa UAE sila, nasa Myanmar sila, nasa Bangladesh sila. Sir, the CICC has sent a show cause order to social media influencers promoting po itong online gambling. How's the response? Anong kanilang reaksyon? At ano naman po yung magiging action dun sa mga influencers sa social media if they don't stand down? Nagpadala tayo ng mga show cause orders sa kanila, mga notice explains sa kanila. Ngayon, yung mga hindi tutugon, talagang tutuluyan natin ikasuhan itong mga to. At nakikita natin, marami naman sa kanila yung tumugon, pero may yung mga liyan nila na mga kukulit pa rin at nagpapatuloy pa rin, iti-take down ulit natin yung mga sites nila. Hindi na tayo makikiusap at kakasuhan na natin sila. Sir, yung technical question, kung marami po kunyari yung mga adult-oriented entertainment na sites ay nagagawa ng paraan na mabara na hindi ma-access ng ilang mga establishmento, lugar, etc. Hindi ho ba maaring gawin din po yun? Yung
ano ho ba ilang porsyento kinalaman po ng internet service provider po sa pagbablock ng mga sites na ito, sir? From a technical standpoint, so tama ko. So, para magpa-block ng mga illegal gambling sites, kahit din natin magpa-block ng mga adult-oriented sites. So, ang kinalaman ho talaga ng mga internet service providers at saka mga mobile network operators natin malaki ho kailangan ho talaga makikooperate sa kanila kasi sa kanila ho dumadaan yung mga signal. Ito yung tatawag natin yung mga PDNS ho natin. Mga VPN, sir, kaya nilang ma-access pa rin pag may VPN? Pag nag-VPN ho sila, kaya pa rin nila ma-access. I see. Sir, meron din pong tinatawag na CICC's Threat Monitoring Center. Paano po ito, how does this work? Ang Threat Monitoring Center ho natin ay 24/7 ho to na tayo ho sumusuyod mismo, proactively sinusuyod natin yung mga internet sites, whether it's the social media platforms or yung mga internet sites to detect yung mga online harms na to. Hindi lang to limited sa online gambling but yung mga human trafficking, yung mga drugs. So dinidetect ho natin to tapos pinapa-shutdown ho natin itong mga to. Okay. Sir, ito ho bang mga online gambling na mga sites sa ito, sir? Ano po ang kanilang dynamic with yung mga bigla rin nagpapa-up din ng mga online lending agencies rin naman, sir? Actually, yun yung observation ng mga senador natin na nasa isang platform lang sa mga super apps natin like yung mga payment gateways natin na pag magkakasama sila yung mga online lending apps at saka yung mga gambling sites. So, ang danger nun, pag naubusan ka na ng bantaya, madali na yung access mo para doon sa makakautang ka para makapagpatuloy ka mag-gamble. So in short, sir, parang kumbaga sa drugs, kahit i-ban mo totally, magkakaroon pa rin ng access ang ordinaryong Pinoy kung pakita po, sir, yung konsepto, kung pwede po. So kung kahit i-ban nyo itong mga to, kung talagang desidido at saka addicted na ho yung isang tao, makakahanap ho siya ng paraan. Kasi naman hindi naman to binan talaga yung paggamit ng mga payment gateways natin para dito sa mga illegal gambling na to. Bagkos, hindi lang sila makikita ngayon sa mga pinopromote do sa mga online payment platforms ho natin. Yung pagputo lang ng mga e-wallets ay papahirapan Kasi lang. yung advertising lang talaga yung nawala, Sir Lord. So, hindi mo na makikita sila doon sa mga Gcash nyo, sa mga Maya nyo. Correct. Pero pag halimbawa web-based, pwede mo pa rin i-link yung Gcash at Maya mo dito sa mga online gambling sites na to. Okay. Yung CICC po, sir, is also involved with other anti-scam campaigns. Ano po ang developments niyan? Well, nakikipag-usap po tayo, hindi lang sa PLDT, pati sa Globe, para sa iba't ibang mga mobile network operators natin para matigil itong mga maraming uri ng online harms. So nagpapasalamat naman tayo, naging receptive sila para not only sa blocking but also providing yung mga necessary details para magkaroon ng attribution at mahuli natin itong mga criminal actors na to. Alright. On that note, sir, maraming salamat po sa oras po ninyo, sir. Thank you, sir. Okay po. Salamat po, Sir Lord. Salamat po. Okay. More power po sa inyo, sir. Ang ating CICC Deputy Executive Director, Yusek Aboy Paraiso. Alright.